morning, magkukwentuhan ulit tayo, grabe. Finally is, nakalipat na din yung anak ko. I mean, natapos na rin kami sa mga pinagagagawa namin. Natapos na rin kami na ma-set up yung apartment niya. Lahat ng mga kailangan niya na i-set up na namin. Organize na din yung kanyang apartment. Naisaayos ko na rin yung kanyang washing machine at dryer. Sana washing machine at dryer, yun ano. Okay. Anyways, gusto ko lang magkwento. Yung alam mo yung natutuwa at nagagalak talaga ako. At the same time, dahil alam mo yung nabago ko talaga, nagtagumpay talaga ako na nabago ko yung nakaraan at yung future. You know? Kaya doon ako natutuwa dahil sabi ko nga, yung mga hindi ko naranasan noon from the past. Ako kasi noon, from the past is, nagsimula ako talaga na as in wala. Na from the scratch talaga. Hindi ako, dahil nga hindi naman ako pinanganak na mayaman, hindi ako pinanganak na nasa akin ang lahat, nasa amin ang lahat, ganun. Hindi ako pinanganak na ganun, kumbaga. Kaya, wala akong masasabi na, parang handa ako, hindi yung kagaya ng mga anak ng mayayaman na, alam mo yun, kagaya ng anak ni Manny Pacquiao na lahat na ibigay sa kanya doon sa mga anak nila, hindi ganun yung naging buhay ko as in. Yung naging buhay ko is talagang dumaan ako sa butas ng karayom para lamang maging maayos yung buhay ko, grabe. Naiiyak ako. Grabe yung emotional ano ko talaga. Siguro magpi-period lang ako kaya ganitong naiiyak ako na naman. Yun. Anyways, yun nga, nabago ko yung future ng anak ko. Yung naihanda ko talaga yung buhay niya ahead of time. Nung maliit pa siya, nagsimula akong ihanda yung buhay niya nung maliit pa lang siya. Hanggang sa dumating yung ngayon. Grabe. Ang sarap lang sa pakiramdam para kung, alam mo yun, parang nakagraduate sa poverty. Parang gano'n. Yun. Tapos, kumbaga yung anak ko, hindi siya nagsimula sa, nabago ko yun, hindi siya nagsimula from the scratch. Hindi siya nagsimula na as in walang-wala at wala ding emotional or financial support or ano pa, yung tulong mula sa mga magulang. Talagang meron siyang tulong na nakukuha mula sa amin. Meron siyang tuition, kumbaga, or sandalan, kumbaga. Diyos ko, nakakaiyak. Ano ba naman to? Nakakaiyak ng serye na to, ha? Handali. Tutuyuin ko lang yung mata ko, grabe. Wala, masaya lang ako dahil, kumbaga ay masasabi ko na proud ako dahil nagtagumpay ako, kumbaga. Hindi naranasan ng anak ko yung mga naranasan ko noon. Hindi niya kinailangan pagdaanan yung mga pinagdaanan ko noon. And gusto ko lang iparamdam sa kanya na nandito ako, na yung parang hindi siya magsisimula na yung mag-isa talaga. Nandyan ako, nandyan kami para tulungan siya, kumbaga. Diyos ko, ano ba naman? Ano ba yan? Sandali. My God, ayoko nitong ganitong, ayoko ng ganitong, pero naiiyak ako na natutuwa talaga. Pero, I'm sure, magmamonthly period na naman ako, kaya ganitong, nag-iiyak na naman ako, nag-emotional na naman ako. Pasensya na. Huwag niyo akong huwag niyo akong tawanan. Or, insultuhin, ganyan. Or kutsain, kumbaga. Anyways, yun nga, yung anak ko is, talagang sabi ko sa sarili ko, gusto ko iparamdam sa anak ko na nandyan ako. Gusto ko iparamdam sa anak ko na hindi siya nag-iisa. Na lahat ng tulong, ng moral support or whatever ng tulong niya na kailanganin niya, nandyan ako. Kasi, yun talaga yung ginawa ko. Alam mo yun, tuwing pagkalabas ko sa trabaho, tinutulungan ko siya na magayos sa mga gamit niya, na magayos sa mga kailangan niya. Halos ilang araw na sunod-sunod na pagkalabas ko, diretso na ako sa kanila. Diretso na ako sa bahay niya dahil tutulungan ko siya. And yun nga, natulungan ko na siya. And then next day, ganun na ginawa ko at natapos namin kahapon. Yun, tapos na, wala na. Tapos umorder nga kami ng washing machine at dryer sa Best Buy. Ayun, order ko na. At ang dating ay sa May 2nd pa. Sabi ko, gamitin na lang muna niya yung anong tawag dito? Yung public. Ba't ang daming truck? Yung public,
laundry sa kanyang apartment. Oo daw. Mura lang naman yung bayad noon. Akala ko nga libre pero may bayad yata. Ay, hindi ako sure. Tatanungin ko siya mamaya. Yun, tapos, yun nga, sabi ng anak ko. Nag-aalala pa yung anak ko. Sabi niya, ma, babayaran kita. Sabi ko, wag na, ano ka ba? Wag mo na akong bayaran. Ba't mo ako babayaran? Sabi ko sa kanyang ganun. Knowing lang na nakikita ko na kaya mo namang mabuhay ng sayo. Sapat na yun sa akin. Sabi ko sa kanyang ganun. Knowing na lumaki kang, yun nga, yung mabuting bata. Walang, talagang sapat na yun sa akin. Sabi ko sa kanyang ganun. Sabi niya, salamat ma, napaka buti mo talaga sa akin. Sabi niya ganun. Salamat talaga, sabi niya ganun. Ayun. Sabi ko sa kanya, wala ka nang poproblemahin dahil lahat ng mga mabibigat na tapos na. Galing nga ang galing dito sa Amerika, kapag maglilipat ka, may magbibigay, may magdo-donate sa'yo ng mga gamit. May nagbigay din sa kanya ng microwave, yung asawa ng kanyang yung isang lola namin dito. Yun. Binigay siya ng microwave. Tapos ako naman binilhan ko siya ng coffee maker. Basta ang daming ay nakakatuwa yung paglipat niya. Yun. Second night niya ngayon doon sa bahay niya. Nakatulog naman daw siya ng mahimbing. Maganda daw, tahimik. Wala daw ingay talaga. Nakatulog siya ng payapa, kumbaga. Sabi niya ganoon. Tapos ang kaganahan patay malapit dun sa trabaho niya yung bahay. Parang 5 minutes lang yata or 7 minutes yung trabaho niya doon. Kaya sabi ko, oh, that's good. Malapit ka. Hindi mo kailangang gumising ng maaga para lamang mag-drive papasok sa trabaho mo. Kasi mula sa amin, 17 minutes yung trabaho niya. Pero ngayon na lumipat na siya, mas malapit siya doon. 7 minutes na lang. So, malaking malaking bagay. Kaya pwede niyang gamitin yung natitirang mga oras para matulog pa. Yun. Anyways, papasok na ako. Gusto ko lang i-share sa inyo yung aking sayang nararamdaman na may kasamang luha. Yun. Kaya sabi ko nga kagabi, doon sa isa kong upload na maigi na lang talaga at isa lang talaga yung anak ko. Dahil kung hindi ko rin kakayanin yung anxieties. Yung matinding anxieties, diba? At saka yung maraming responsibilities. Dahil nga pag ganito, kagaya niyan, yung paglipat ng anak ko, yung paghahanda ng future niya, Diyos ko, ang laking ang laking obligations, kumbaga. But I mean, masarap naman sa pakiramdam, pero ang isip ko kung marami yan, ganun din kalaki yung magiging paghahanda ko. Yung overwhelming na pakiramdam ay malaki din. Yun. Kaya sabi ko, maigi na lamang at isa lang. Pero ang kagandahan naman, kung marami ako halimbawang anak, at halimbawa maglipat yung isa kong anak, magtutulungan sila ng mga kapatid niya, diba? Yun, magpapatulong ako sa mga kapatid niya na, tulungan niyo yung kapatid niyo na maglilipat ng gamit. Diba? Yun ang kagandahan noon. Pero, paano ko nakatira sa malayo yung mga kapatid niya, yun ang mahirap. Siyempre, ayoko na mga abalahin din na, punta kayo dito, halimbawa nasa ibang state pa, punta kayo dito, tulungan niyo yung kapatid niyo maglipat, diba? Ayoko nang ganun. Ayoko ng abalahin siya. Kaya nga, sabi ko sa inyo, in-order ko na lang yung washing machine at dryer, para ayoko nang maabala yung iba sa pagbubuhat. Mabigat din yung washing machine at dryer Kaya sabi ko, para hindi na buhatin yung washing machine at dryer, kumbaga. Alright, talagang aalis na ako. Alright, hanggang sa muli at salamat sa pakikinig, salamat sa panonood. Alright, bye!